Ayan, good morning. Dito tayo sa loob pa. So 82 volts nung binunot. Makikita nyo dito. Siyempre gamit na natin. Siyempre ano na, fluctuating na siya. Okay, so mamaya ulit. Thank you. Ayan, magandang umaga sa inyo lahat. At dito na po tayo ngayon sa kung saan tayo nagsisimulang mag-video or magbukas ng camera. Dito po sa Sangandaan or Tandang Sora. So ito, naka 9 kilometers na tayo. Ito din naman same ano natin. Same routine na to eh. So ito ang aking comment lang sa laki niya, no, dahil magkaangkas kami. Medyo masikip siya kasi nakausog sa akin eh yung ano angkas. Tapos pagka ganun, syempre mapati ako napapaabante. Kaya medyo malapit yung manibela sa akin. Ayan. Hindi ko na i-stretch na ganyan yung ano ko. Talagang nakaganon lang ako. And then ano pa ba? Yung angkas talaga medyo malayo yung angkasan. Pero mukhang ano naman, sa long ride okay siya dahil naka-relax, naka-stretch yung angkas eh. Ewan ko lang sa driver dahil sa laki ko siguro. Parang ano, mangangawit ako, parang ganon. Although hindi ko rin kasi tinatapakan yun doon kasi dahil pinahiram lang naman sa atin to. Syempre ingatan natin, di atin eh. Kaya yun ang ano, hindi ko ma-flex ang aking ano or ma-stretch. Ayun. So mamaya ulit tingnan natin to. Mamaya sa bandang Araneta ulit. Araneta tayo dadaan. Tatawid lang tayo ng EDSA para mapakita natin. Okay? Okay, so grabe kasi dito nakakalat yung tricycle kung mapapansin ninyo. Ayan. So, check. Ayan, ang ganda ng ano na to guys, ang gulong. Kasi sabi ko nga pang rain tire tong gulong na to eh. Ang daming ano, hibla. Kaya kumakapit siya kahit pa paano. Tigas ng preno sa ano, sa kap. Hindi pa naman ako masyado mapreno sa likod. Napapapreno tuloy ako sa ano eh, sa likod eh. Tigas. Anyways, ayan, bago pa kasi. Ang napansin ko lang yung signal light, walang tunog, wala siyang clicking sound. Pero nagbi-blink naman. So ang ano lang, medyo disadvantage doon. Hindi mo alam na makabukas yung signal light, hindi mo naririnig. Or maramdaman na merong gumaganon, nagbi-blink. Tapos dahil hindi mo naririnig, medyo malabo din yung ano, yung signal na dito sa ano, sa dashboard or panel. Hindi mo minsan tuloy nakakalimutan mo na nakabukas pala yung signal light mo. Kaya dapat pinipindot mo lagi ito. Kawawa naman yung ano ko, gloves ko. Okay, signal light tayo. Ayan, kaliwa. Ayun o, medyo mahina yung ilaw. Siguro pwede itong palitan ng LED pa or kasama siya sa ano. Anyways, ano na lang yan, sanayan na lang guys. Parang nagmumoys ang ating ano. Ayan, so EDSA na tayo guys. U-turn tayo dito sa nag-U-turn tayo dito sa ano, sa may Roosevelt or ano, tawag ito, Fernando Po Jr. So Ferdinand. Ayan, so ano naman, isa rin sa ano, nababother ako is center stand. Sayad na sayad. No, shout out sa naka NWOW ARS or ARS. O, diba? Tamang sa gigilid lang. Naka ano siya, mirror ball na ano, side mirror. Ayan, signal tayo ulit. Pwede tayo dun sa bike lane, kaya lang mas pinili ko dito ma-overtake ka sa kaliwa.
Ayan o. Pansinin nyo, yung gulong kumakapit naman. So, ano na tayo, speed 1 guys. Kasi, nakakabaylo naman siya. Nag-50 plus din siya, no? Pag speed 1. Kahit nga mo-overtake, nag-overtake naman ako ng ano eh. Ayan o. Sumasabay eh. So 14 kilometers pa lang naman siya. So dito natin malalaman kung accurate yung ano, yung range natin. Ang bait ng ano nagbigay. Okay, so mamaya po ulit guys. Yun nga lang talaga, ang laki ng ano niya dahil sa crash guard. Oh, laki, lawak. So mamaya po ulit guys. Nalilito ako sa Ferdinand at Fernando po Jr. Okay. Ayan, so 15-16 kilometers na tayo. Tinatakbo natin from full charge. So malalaman natin to pagdating natin sa Makati. So sa akin po, ito po ang maobserbahan ninyo, mapapanood ninyo. Eh kung okay ba siya pang daily na gamitin, no? Hindi lang basta long ride. Pag long ride, punta tayo dun sa ibang vlogger guys. Yun ang panoorin ninyo. Kasi hindi talaga tayo nakakapag long ride sa ano eh. Ayun. So hindi bumababa siya, syempre fluctuating yung battery kapag pinipiga mo dahil lumuhugot siya ng kuryente. Lumuhugot siya ng lakas dun sa battery para iba to dun sa hub, di ba? So kagandahan dito, ano lang, chill lang, di ka ano, yung palit-palit ng switch mo. Ano natin, dito tayo ulit sa bike lane. So pwede pa to sa bike lane guys. Definition ng e-bike eh, basta kasya. Oh, tamo. Yung coaching nga nandun sa bike lane eh, oh. Naka-hazard. Eh yung mga tao hindi parada, no, ng maayos, igilid pa doon. Parang jeep nang din yun. Oh, panis. Yung jeep. Parang yan yung laging dito dumadaan eh. Dire-diretso na yan. Overtake na yan eh. So yun, ang busina niya pit-pit lang, no? Stock yan guys. Ganyan talaga stock. Papalitan nyo na lang yan kung gusto nyo. Actually, alam nyo ba nakasama din sa registro ang ano, busina? Kasi meron tayong record decibel lang talaga dapat. Hindi lang nasusunod dito eh, kasi hindi naman nakikita kung nagpalit ka at di dinideclare ng iba, diba? Medyo mahirap may ang over. Yan, 17 kilometers. So more or less magta 30. So back and forth 60 kilometers tayo. So mamaya abangan ninyo yan. Okay, so na tayo ulit guys para di sayang yung oras ng panonood. Okay, ito na, dito na tayo. Tamang dito, kita yung tuhod ko eh. Aray ko, natunog yung center stand. Tunog lang, tunog. Para ako magbabakal. Yung tangke lang, masulusunan yan. Ay, tatasan ng shocks lang. Para siya naka-lowered eh. So ito na po ang Araneta. Kamutig ah. Oh, live tayo. Okay, one lang tayo. One. Pamura tayo.
Kaya sagad niya na 60 sa 1. Tukod siya sa 1 ay sa 60 pag speed 1 ka. So malaman natin dun yan. Sana mag-go agad. Ang kanyang speed 1, tingnan natin ang speed 2. Oh, Honda Tac. Mayroong Honda Tac si Manong ah. Ayun oh, sumasalubong. Higang ka na. Tayo sa tatawirin ng E. Rodriguez. Yung assist niya sa pag-atras din nakakatulong din para hindi ka pagod or hindi bagay doon rin sa makina siya sa speed 2 na natin para magkaalaman kung sagad. Ayan, magpa sa 60 64. Oh, teka lang. Hanap tayo ng magandang daan para magtuloy-tuloy sa speed 2 kakapanan, speed 2. Speed 2 pa rin tayo guys. Ito tayo. Ayan, medyo bebelo tayo. Speed 2, medyo mabagal kunin. 63, 65, so 70. 70 yung kanyang speed 2. Kung accurate hindi ko rin alam ay, naamon ako na to. Joke lang. Ayan, 70 sa speed 2. May get, no? Medyo mabagal kunin lang. Pero sa arangkada, meron naman siya. So, balik tayo sa 1. So, yun. Mamaya po ulit guys, na-testing na muna natin sa Araneta, no? Yung pickup niya, kung gano'n niya ka, medyo parang yung quarter mile niya, medyo nasa 70 lang siya. Wait lang. Okay, going back sa ating video. Mga iba naman nagtatanong sa rehistro, no? Siyempre, mainit ang issue ngayon na yan. Ginagawa naman po ng NXT yung proseso. Gusto naman po nilang i-rehistro kasi yun naman kasi imagine guys, kung hindi nila i-aasikasuhin, mawawalan din sila ng benta. Diba? Tama ba yun o tama ba yun? Pag hindi nila inaayos ang rehistro niyan, walang bibili niyan. Kasi ang gusto ng mga tao magamit, at sila bibili ng hindi magagamit, diba? Dito tayo, diba? Panis ang mga riding style ng mga pwede pa po dito. So yun yung no worries guys, kasi eto at least alam natin, inaasikaso. Yung iba ayaw talaga, wala kang mararamdaman, or paano ba natin sasabihin na gano'n, na siguro from their staff, staffs na nag-a-assist, yun ang binabalita na inaayos naman nila pero ayaw ng LTO. Yun yung press release sa amin, kaya dito naman inaayos po yung mga accreditations and all, pero yung mismong government ang ating naguguluhan, kung saan, paano category, paano yung pagre-rehistro, paano yung proseso. Kaya yun muna dapat ang ayusin talaga yung proseso na pagre-rehistro. Ngayon, kung manghuli sila ng walang rehistro, dapat makipag-ugnayan sila sa mismong mga e-bike companies na to. Sila nagkalat po nito
Sila po nagbenta nito eh. Kasalanan ba eh, bumili lang po kami. Eh, yun naman po ang ano nila, sinabi, di ba? So, pagka sinabi naman ng mga nagbebenta din sa motor, 350cc lang po yan, ha? Hindi nyo po magagamit sa expressway yan. So, syempre, nagpaalala na yung sales doon, di ba? Huwag na ipilit. Yun din po, parang ganun lang din naman po yan. Oh, parang sinabing, oh, ito po, makina niyan 800cc. Pag punong-puno po kayo niyan at ano, paahon, mahihirapan po kayo umahon niyan, di ba? Kaya sa Baguio, umaatras. So, yun lang naman guys, tungkol sa rehistro nito, no? Ano yan, inaayos ang proseso. Ganda na sapatos na yung may boss, ah. Okay, dito ayoko dumadaan ng ganito. Ayan, oh. Maraming ano dyan eh, maraming pwedeng bumutas ng gulong eh. O yung iba naman pong bumibili ng ganito e-bike or kahit anong e-bike, pag nabutas po yung gulong, hindi po kasama sa warranty yun. Wear and tear na po yun, no? Hindi po kasama sa warranty pag nabutas. Dumaan ka po dun eh, di ba? So yun lang muna guys, may ulit. Masaklap yung konting-konti na lang di ka pa makadaan, no? Ayan. Oh, dyan naman mga salubong. Okay, so paano na tayo? Bacood, Pakalentong, diba? Chill pa rin. 21 kilometers, no? Sa WSP natin 22 kilometers na naka-reflect doon, pero nandun na tayo sa Makati. So ang tunay kasi talaga nasa 28 to 30 kilometers yun, Makati from Novaliches. Okay, so maya dagdag ulit yan. Nandito na tayo sa parking. 28 kilometers yung lumabas doon, nakikita natin. Then tingnan natin ang ating BMS. Tingnan natin. So 51. Hindi. Okay. 51 amperes ang natira. So kalahati. Hindi. 76 remain. Ito pala. 76%. Kala ko 51 eh. Gulo yun ah. So ayun. 76% lang siya. So mamaya ulit testing natin. Ayan o, meron na rin tayo dito sa Japan guys. So okay, once again, Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Subscribe, okay. Bulol pa no? Ayos naman.